system glitch, kundi isang organized breach. Ganyan na ang tinitignan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa nawalang pera sa GCash accounts ng ilang users. Ibig sabihin, hindi pumalya ang sistema ng GCash at may isang grupo ng mga scammer na sinadya raw ang pangyayari. Kaugnay niyan, makakausap natin si CICC Executive Director Undersecretary Alexander Ramos. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Ay, magandang tanghali, Sir. Salamat po sa oras. Yusek, sa naunang pahayag po ng GCash, sanhi lang daw ng error sa ongoing system reconciliation process yung nangyari. Paano nyo po nasabi na hindi pala po ito sanhi ng system glitch? Nako, ang detalye nila, sila lang nakakaalam eh. Pero ang detalye namin, ang nakalap namin mga information is different. Opo. So, kailangan i-reconcile natin to. Example natin, si vlogger natin, si comedian Pokwang, nag-post sa mga numbers, sa mga nanawal siya ng pera. Ngayon, dahil over the weekend talagang naka-standby kami, yung CICC, hindi po tayo natutulog, 24 oras tayo. Hanggang madaling araw ng linggo, lahat ng biktimang pwede namin ma-reach out, ay personal naming tinatawagan, kinokontak sa various means, no? Of the 21 na na-contact natin, 4 lang bigay ng detalye. Ang detalye na yon ay tumutugma sa mga numero na napadala ng pera na withdraw sa pera ni Pokwang. So, hindi naman sila magkakakilala. Paano ngayon nangyari yan? Okay lang sana kung random magkakaibang numero, di ba? Opo. Opo. At number 2, nangyari to sa specific time na hindi naman regular transaction hour at nangyari, di ba? Okay sana kung nangyayari ito sa regular hour. Eh, hindi eh. Sa madaling araw to nangyari. Kaya napaka-imposible na mag-isa lang nagagalaw ang ano. Eh, alam naman natin itong mga scammer natin ay gumagalaw sa mga alanganing oras na hindi tayo nakabantay. So, meron tayong mga tinatawag na mga parameters para masabi na ito ay hindi ordinaryong pangyayari. Ito ay isang in-schedule na pang-attack. Sino ho ang nakikita? Dapat magtugma yan. Opo. Alright. Yusek, sino po ang nakikita nyong nasa likod nitong posibleng organized breach na ito? Na-trace na ho ba? Yan. That's why we are, nung buong weekend, no, Sabado, Linggo, katuwang ho natin. Actually, may mga tao sa GCash na kinokontak natin, mga telco. Ang problema sa GCash, pinapadali na press release. So we cannot investigate a press release, di ba? Opo. So we informed NTC of our findings. Kaya mag-independent investigation kami kung ganito ang sistema nila. So, ang sinasabi po natin, Yusek, mukhang the way you, well, I'm not sure, yung hindi po nagiging transparent o honest ang GCash dito po sa nangyaring claim nila na glitch. Yan ang lumalabas sa aming assessment kasi kung transparent sila, meron kami mga previous kaugnayan, no? Na maayos naman. Pero bakit itong weekend, suddenly, tikom ang bibig nila? So, diba? If you are transparent enough, the way the upper management is, dapat, ay kasama namin sila no weekend nag-iimbestiga. Eh, nihay, hindi ko makita eh. Alright. So, they're not working, including itong si Pokwang. We reach out to her. Tanda mo, she is an influencer. Marami nakikinig sa kanya. Paano ba nangyari? Ano ba na-resolve? Okay? Paano ba ginagawa niya nung mabiktima siya? Meron ba siyang activities para masabi natin na hijack yung account niya? Walang mga ganong explanation eh. Tinuturo agad ang sistema, pati nga SIM card registration, walang kinalaman sa pag-hijack ng account niya, isisisi niya. So makikita natin na, ano ba to? Isolated ba to? Marami bang biktima? Ilan ang naging biktima? Wala tayong ganong detalye. Ang alam natin, may 21 taong nag-report sa atin
Apat doon, full and details. Yun ang hawak namin ngayon. So ano pa po ang plano po ninyo? Kagaya niyan ay parang pwede po ba ninyong i-assert or i-demand po sa GCash na makipag-cooperate po sa inyo para malaman talaga kung ano yung nangyari? Kami ho ay hindi nagde-demand. Kami ho ay partner ng taong bayan sa paghanap ng solusyon sa mga problema. Ngayon, hindi rin kami regulator. So ang report namin ay pupunta sa mga regulator at sila na ang mag-desisyon kung ano man ang kaukulang parusa o ano ang posisyon na dapat igawad sa mga naging biktima o doon sa mga naging pabaya. Okay. Pero yung pananagutan din po nitong GCash na to be transparent and sa mga users po nila. Ay, yun, importante po yun dahil kasiraan nila yung pag hindi sila transparent. At naninindigan po kayo na hindi lang ito system glitch. Hindi po. Yung datos na hawak namin does not reflect it is a glitch. Ano po ang mensahe natin sa GCash? Ay, hindi ho sa GCash, sa ating mga kababayan. Kasi 2 linggo na kaming nagwa-warning sa mga kababayan natin. May nakikita tayong padami ng mga modus para agawin ang control ng inyong e-wallet. Okay. Hindi ho tayo nagkulang dyan, no? Sana yung ating mga kababayan makinig naman at huwag pipindot ang basta-basta sa kanilang cellphone. Okay. So, Yusek, ang sinasabi po natin ay itong mga nangyari ay hindi system glitch pero ang may kasalanan po or ay yung mga user. Well, we have to find out. Until they come forward, we will not be able to determine sino may kasalanan. But the information we have, may nawalang pera at nailipat sa ibang account. Yun ang indefinite na information. So kung ikaw ay nawalan ng pera, ibig sabihin, ninakawan ka. Pero ibinalik din daw po sa kanila. Ay, bakit? Kung binalik ba, does it mean na hindi ka ninakawan? Alright. So, ang sinasabi po natin ay walang kasiguruhan na naibalik kung saan, kumbaga, kung kanino na ilipat yung pera nila, ay hindi rin posibleng hindi doon din nanggaling. Basta ibinalik lang. Kaya hinahanap namin ng mga kasagutan dito. Okay. Alright. Ano pa po ang next step ng CICC on this, sir? Gusto namin ng publiko, please, huwag kayo mag-report sa social media. Hindi ho binabalik ng social media ang pera nyo. O kayo ay makipagtulungan sa gobyerno nyo, magagawa natin ng polisiya at strategy para maiwasan ang mga ganito pangyayari. At ano rin po yung mga pag-iingat na dapat tandaan ng ating mga kababayan para nga po hindi rin sila mabiktima nitong mga scammer na ito? Huwag pairalin ang greed. Kasi yung gusto nating kumita na mabilisan o makalibre, isa ho yan sa mga technique na ginagamit para ma-entice ang tao na mag-click ng kung ano-ano sa ating cellphone. Iwasan po natin ang mga easy money-making projects dyan o yung mga madaling kumita at napakamura mga bilihin. Kagaya po, naalala ko lamang po, sir, kahapon ay 11/11. So, ang daming siguro nag-place ng kanilang orders. Kagaya po ako, wala naman akong in-order, pero may message na your Lazada shopping fast refund policy will be automatically renew. Wala naman akong ginagawa. So, meron na naman silang pinapaklik. So, yun yung mga kailangan ingatan. Ano po? Hindi lang ingatan, iwasan totally mga unsolicited messages. Alright, marami pong salamat sa inyong oras. Yusek Alexander Ramos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center.